Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Kasintabi po sa mga kumakain, umaalingasaw na baha ang namerwisyo sa isang sitio sa barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Tingin ng mga residente sa kalapit na landfill nang galing ang mabahong tubig. Balita hatid ni EJ Gomez. Tignan nyo, pinasok na ng tubig ang babuyan namin. Kung kailan walang ulan. Ganyan ang gumising sa ilang residente ng sitio Sagingan 2 sa Rodriguez, Rizal pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Pinasok ng baha ang mga bahay pati na ang ilang kulungan ng baboy. Ang baha may kasama pang mga basura. Grabe, lubog na yung mga motor. Perwisyo, tignan nyo, ang dumi. Sobrang itim ng tubig. Apakabaho. Sa isang video, kitang rumagasa ang tubig sa harap ng mga bahay. Kung may nakatayo pong tao dito sa kalsadang ito sa harap ng mga bahay noong kasagsagan na malakas ang ragasan ng tubig, lumubog na po. Ang baha kasi umabot sa linyang ito, kaya ang tricycle na ito lumubog din sa baha ayon sa mga apektadong residente. Ayon sa mga residente, sandaling umulan alas 6 kagabi. Kaninang madaling araw nang biglang bumaha roon. Mga kapitbahay po namin nagsisigawan na po na baha na. Tapos po makikita na namin bigla-bigla na rumaragasa yung tubig dito sa amin. Yung buntis nga po dun sa may baba namin natutulog. Bigla pong napapabalikwas, tas pinag-aangat, kabuanan niya pa naman po ngayon. Yung tubig po bula-bula ang pumapasok dito sa amin. Kaya pagbaba ko, bigla na lang tumaas. Pahirapan daw ang paglikas. May ilan na sa bubong na dumaan dahil lubog ang unang palapag ng kanilang bahay. Sobra pong hirap kasi pagka yung natutulog ka na po, bigla ka pong magugulat dahil ganun po yung nangyayari sa amin. Yung mga anak ko po, pinagigising ko po. Tapos sabay po kami nagsipagtakbuhan sa may bubong namin kasi po sobrang lakas na po ng tubig sa sobrang trauma namin nung nakaraan. Wala na kaming natirang gamit. Hindi raw ito ang unang beses na nangyari ang insidente sa lugar ayon sa mga residente. Hinala nila, galing ang maitim na tubig sa kalapit na landfill kaya umaalingasaw ito. Sinusubukan pa namin na kunan ng pahayag ang kumpanya na go-operate ng landfill. Nananatili muna sa evacuation center ang ilang lumikas na residente. Meron tayong 16 families, tsaka 54 na individuals yung nasa evacuation po natin ngayon. Meron tayong isang buntis sa kadalawang senior citizen po. Nangangamba ngayon ang mga residente sa epekto sa kanilang kalusugan ng madumi at mabahong tubig na pumasok sa kanilang mga bahay. Hiling nila, agarang aksyon mula sa kumpanya ng sinasabing landfill. Gayon din ang mabilis na tulong mula sa lokal na pamahalaan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Target ng Department of Transportation na buksan sa Disyembre ang kapalit na footbridge ng tinaguriang Mount Kamuning dito sa Quezon City. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, ngayong buwan na sisimulan yung konstruksyon o yung pagtatayo ng Kamuning footbridge na ipapalit sa Mount Kamuning na nasa ating likuran. Ito ay kasunod ng utos mismo ng Pangulo na gibain na yung Scout Borromeo Nia Road footbridge ay yung tinagurian na Mount Kamuning at dahil hindi raw ito accessible at delikado sa mga commuter dahil sa tarik nito. Kanina, in-inspeksyon ng Department of Transportation ang tatayuan ng bagong footbridge na kadikit lamang ng MRT Kamuning Station at nasa mismong Kamuning Station ng EDSA Busway. Ipininisinta ni TOTR Secretary Vince Dizon ang disenyo ng Kamuning footbridge kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ito ay mas maliwalas, may elevator, mas mababa ng dihamak at may mga wheelchair lift. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 86 million pesos kasama sa budget ang rehabilitasyon ng EDSA Busway Station. Ang itsura nito ko ay isusunod doon sa disenyo ng EDSA North Avenue Station ng EDSA Busway. Sa Disyembre ay nakatakdang buksan ang Kamuning footbridge. Kaugnay nito humihingi ang Department of Transportation sa Kongreso ng halos 2 bilyong pisong budget para sa taong 2026. Ang bulto nito ay halos 140 billion pesos na nakalaan sa mga big ticket na mga infrastructure project tulad ng North-South Commuter Railway Project at Metro Manila Subway Project. Narito ang pahayag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon at Quezon City Mayor Joy Belmonte. The target is to finish
both the footbridge and the station by December, Mayor Kong. That's our promise. No? And kasi, alam nyo naman, si Presidente mismo yung nagsabi dito, nandun siya noon, several months ago, nakita niya si very famous Mount Kamuning, yung tourist attraction natin dito sa Quezon City. Eh sabi niya, gibain na natin yan. It's inconvenient, it's uncomfortable, it's not inclusive. It leaves out many vulnerable sectors. Connie, ipakita natin yung kasulukuyan na Mount Kamuning. Ito yung sa may kanto ng Scout Borromeo Nia Road. Yan yung kasulukuyan ng lokasyon. Yun namang ipapalit na Kamuning Footbridge. Medyo maglalakad lang ng konti yung ating mga kababayan. Isang kanto lang naman. Pero pagka narating nyo na yon, ay sakto na kayo dyan sa Kamuning Station ng EDSA Busway. Dahil sa kasalukuyan, aakit ka pa dun sa MRT. Medyo mataas. Kanina natry natin yan. Pero yung pag nagawa na sa December, yan na, sa mismong tapat na yan at pwede ka nang sumakay dyan sa EDSA Bus Casual. Ayon naman sa Department of Transportation ay hindi naman agad gigibain itong Mount Kamuning. Hihintayin muna na matapos itong Kamuning Footbridge sa Disyembre bago gibain itong medyo tourist spot na Mount Kamuning. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Malakas na hangin at ulan ang naramdaman sa ilang bahagi ng Batanes dulot ng paglapit doon ng Bagyong Goryo. Ang iba pang lugar sa bansa binaharin dahil naman sa habagat at thunderstorms. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Kulay putik ang rumaragas ang baha sa Ginubatan, Albay kahapon. Sa kuha ni Yus Cooper Lerli Bangayan, kita ang mabilis na agos ng tubig. Stranded daw ang ilang motorista dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Albay ay dahil sa thunderstorm at hanging habagat. Malakas na hangin at ulan naman ang namerwisyo sa iba't ibang bahagi ng Batanes. Nakuhanan ito ni Yus Cooper Len Balon sa Bawil sa bayan ng Basco. Dahil sa masamang panahon, malakas din ang alon. Halos ganyan din ang eksena sa bayan ng Sabtang. Nakaranas naman ang rockfall sa ilang kalsada ng Mahataw at Ivan sa Batanes. Pinaiwas muna roon ang mga motorista para iwas disgrasya. Putik naman ang humambalang sa kalsada sa bayan ng Uyugan, isang Batanes sa mga nakaranas ng masamang panahon na dulot ng Bagyong Goryo ayon sa Pag-asa. Nagkaroon naman ng flash flood sa Talisay, Cebu. Makikita pa ang pagragasa ng tubig sa pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Manipis. Ayon sa mga residente, inabot na mahigit 1 oras bago humupa ang baha roon. Pinasok pa ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa barangay, hanggang 300 residente ang apektado ng baha. Sa pagbaha naman sa Tampakan, South Cotabato, 2 lalaki ang nasawi. Base sa investigasyon, patawid sa sapa ang mga lalaki nang tangayin sila ng tubig. Tinamaan sila ng mga bato sa iba't ibang bahagi ng katawan na kanilang ikinamatay. Nakaligtas naman ang isa nilang kasama. Pinasok naman ng baha ang isang paaralan sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Pati ang mga daan papunta sa paaralan binaharin. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagpaulan sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga sektor ng edukasyon, public works at kalusugan ang may pinakamalalaking alokasyon sa panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026. Ayon sa Department of Budget and Management, 928.5 billion pesos ang budget para sa Department of Education. Mahigit 881 billion pesos naman para sa Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mahigit 278 billion pesos para sa flood control. May hiwalay pang pondo para sa flood control projects ng Metro Manila Development Authority. Mahigit 320 billion pesos ang alokasyon para sa kalusugan. Kabilang na ang 53 billion pesos para sa PhilHealth. Para isulong ang transparency, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na bubuksan sa publiko ang Bicameral Conference Committee na tatalakay sa 2026 budget. Bukas din daw ang Senado sa mas inclusive na budget hearings. We will open the Bicameral Conference Committee on the budget to the public and to the media. We will invite civil society, people's organizations, and the private sector to join budget hearings. Habang nagkakaroon ng budget briefing, magkakaroon din tayo ng tawag ko dito hearing with
with budget experts and civil society organizations. Pwede silang mag-suggest. Kaugnay po sa budget na inilaan sa edukasyon sa National Expenditure Program, kausapin po natin si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie at Rafi. Good morning sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Siyempre, yung reaksyon niyo po muna sa paglalaan po sa edukasyon ng pinakamalaking budget, no, batay po sa National Expenditure Program. Well, magandang simulain yan, Connie, no, na mataas yung nalagay na budget, pero ito ipipresenta pa sa amin on August 27 and August 28. So yung mga detalye, makikita pa natin noon at doon natin mahihimay talaga kung ano yung laman ng budget na ito, napupunta ba ito sa tama, napupunta ba ito sa mga priority programs, at mahigit sa lahat, tama ba yung presyo na nakalagay dyan, no? Kasi recently, sa hearing namin on classrooms, lumalabas na ang presyo ng DPWH ay nasa 3.4 million pataas para sa isang classroom, at pagdating naman sa mga local government units at mga NGOs, anywhere from 1 to 1.5 million. Kumbaga, doble yung presyo ng DPWH. No? Na-uncover natin to during the hearing, at ngayon, inaaral namin kung nasaan ba yung pagkakaiba at kung justifiable ba talaga to. Sa palagay ko, ang mas maganda para sa ating bayan, makuha natin yung tamang presyo ng classroom, ng laptop, ng upuan, ng silya, para masigurado natin na yung budget na nakalaan ay talagang mapupunta sa tama. No? At bilang committee chairperson ng Basic Education and vice chairman for finance, tatalakayin po natin to, hihimayin natin to, at di natin papayagan na may mga overpriced na mga bagay pagdating sa budget ng edukasyon. Oh, that's good to know. Pero meron pa ba kayong mga suhestyon? Halimbawa, kung saan ho dapat talagang tututok ngayon ang inyo pong departamento, yung mga priority na programa po, yung pondo para sa edukasyon, saan ba talagang kailangan ngayon? Connie, napakarami, no? Doon lang sa aming komite, meron na kaming 7 major areas na kailangan tutukan at tingnan. Nandyan syempre yung classrooms, yung textbooks, nandyan yung nutrition or yung feeding program natin na nais nating palawakin at nais nating talagang paigtingin pa. Nandyan yung tulong sa mga guro, nandyan yung internet connectivity, yung trabaho, yung employability ng mga grade 12 students natin, yung curriculum na kailangan na ring repasuhin, napakaraming kailangan pang gawin, no? And our commitment is iisa-isahin natin itong mga puntong ito, titingnan natin yung mga budget na nakalaan at sisiguraduhin natin na yung pera ng bayan napupunta talaga sa tamang presyo at sa tamang panahon. At bubuksan na rin sa publiko yung Bicameral Conference Committee sa deliberation ng national budget. Unang-una, ito ho, tingin ko naman sa inyong mga nababanggit na dapat tama lahat. Ito ho ba nasa, kumbaga, direksyon din ninyo na gusto nyong mangyari? Opo, isa tayong co-sponsor ng resolution kahapon, no, ni Senator Gatchalian, who's our Committee on Finance Chairperson. At nais nating ibukas talaga yung prosesong ito. Kung mayroong mga amendment, insertion, o kung ano man, dapat nakalathala ito sa publiko. Alam ng publiko kung sino yung nag-suggest, sino yung nag-amend, ano yung binago, ano yung binawas, ano yung dinagdagan. Mahalaga na alam to ng taong bayan every step of the way. So kahapon, napasa na yung concurrent resolution po natin, and I think for the first time, we will have an open BICAM and mailalabas po sa publiko every step mula sa DBM, papunta sa Kongreso, yung lalabas sa Kongreso, pupunta sa Senado, lalabas sa Senado, pupunta sa BICAM, yung lalabas sa BICAM na siyang pipirmahan ng Presidente. Mahalagang bawat hakbang nakikita ng taong bayan ano yung mga pinagkaiba, ano yung mga dinagdag, ano yung mga binawas, no? And ano po yan, it takes months, no? Mula August hanggang end of the year pa yan. So mahalaga na lahat tayong nakatutok dito na alam nating napakahalaga yung budget ng isang bansa, at dito talaga mailalabas yung mga kailangan ng isang bansa. At the same time, dito rin may mga ninanakaw, dito rin siya tinatago, no? Kailangan talagang ilabas yan. And we invite the public to really be part of the process. At kami rin sa Senado, gagawin natin yung ating tungkulin na siguraduhin na itong budget ng bayan, pera ng bayan, na pupunta talaga para sa bayan. Okay, pero pa-update na lang din po tayo doon sa lagay po, no, nung kakulangan o shortage po sa classroom sa buong bansa. Ano na ho ba ang ating update dyan? At ano pa rin ho ba? Yung dating mga dahilan pa rin ho ba kung bakit nagkakaroon nito pa rin ang ating nakikita? Ano yan, Connie, no? We're now at 165,000 classroom gap. Ibig sabihin, 165,000 yung classrooms na kulang sa ating bansa. Wala pa dyan
yung mga sira at kailangan i-repair. Wala pa dyan yung double shifting at triple shifting. Kumbaga, ang kutob ko, yung 165, malaki pa talaga dyan yung kailangan natin, no? And for the past years, napaka-kaunti ng binibuild na classroom. Kumbaga, mabagal na nga yung paggawa ng classroom, napakamahal pa ng presyo. So, kasama ng DepEd, iniimbestiga natin to at sisiguraduhin natin na mabilis at sa tamang presyo itong paggawa ng classroom. Yung isang na-file natin na bill, Connie, yung Classroom Acceleration Program, yan ay currently, yan yung laman ng hearing natin nung isang araw, binubuo niya ang isang malaking pondo para sa classroom at binubukas niya ang paggawa ng classroom sa mga local government units at sa mga NGOs with track record in classroom building. No? Sa hearing po namin, yung mga ibang grupo po doon, libo-libong classroom na rin yung nagawa gamit huwang donasyon. No? Ito yung mga NGOs gaya ng Chinese Federation, Angat Buhay, Hope Foundation, Security Bank Foundation. Napakarami pong may expertise na. At sa totoo lang, yung classroom na ginagawa nila, parang kalahati yung presyo ng ginagawa ng gobyerno. So, they're able to do it faster, they're able to do it cheaper. Yung mga local government units rin na nakausap namin, sila rin handang-handa na rin gumawa ng classroom at kaya rin nilang gumawa ng classroom na mas mabilis at mas mura. So, sa palagay ko, Connie, kung ang proseso natin ay puro DPWH lang sa ganung presyo at sa ganung bilis o ganung kabagal, ay talagang hindi tayo aabot sa target natin na mabigyan ng tamang silid-aralan yung ating mga kabataan. Ang pinaka-ideya ng bill na ito, kung tulong-tulong tayo at sabay-sabay tayong gagawa ng classroom, may chancean tayong mapunuan itong classroom gap. Okay. And right now, no, kung yung current pace ng paggawa ay baka dekada bago maabot natin yan. At alam rin natin, every year, kung hindi mo napupunan yung kulang, dumadami pa ito kasi dumadami rin yung populasyon. Okay. So usapin naman po. Will hopefully, sorry Colin, quickly lang, the bill hopefully will allow more groups to come in, mas maraming grupo na makilahok dito sa tamang presyo at sa tamang specs para sa mga kabataan natin, mabilisan nating mabubuo ito at mare-resolve natin itong problemang ito. Ay, naku, sana nga ho, no, talagang masimula na kaagad yung inyong naiisip. Pero ito naman, medyo mabigat na problema rin ho, yung school violence, no, na nakikita ho natin. Sunod-sunod ho yung mga pangyayari recently. Ano ho ang gagawin ninyo para tugunan naman ng DepEd yung mga nangyayaring school-related violence na ito? Opo. So, Connie, pagdating naman sa immediate action, I think yung DepEd, ginagawa naman nila yung kaya nila and nag-deploy na nga ng mga tanod, no, dun sa mga areas na nakikita nilang delikado. Pero yung long-term solution talaga dyan, babalik rin tayo sa budget. Meron bang budget para sa tulong sa mga kabataan natin pagdating sa mental health? Yes. Kapag may mga kabataan tayo na nagkakaroon ng mga ganong pag-iisip, meron ba silang makakausap? Sa aking pagkakaalam, kulang pa rin yung guidance counselors natin, kulang pa rin yung mental health programs natin, at siguro magandang tingnan rin ito sa budget na yung bawat eskwelahan may gantong kakayanan na matulungan yung mga kabataan habang yung barangay at yung LGU nandoon yung dagdag seguridad sa mga lugar na masasabi nating delikadong lugar. No? So, we're supporting DepEd with their moves on security habang tututukan natin yung paggawa ng mga longer-term solutions dito sa problemang ito. Senator, marami pong salamat sa inyo pong oras na binahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Thank you. Salamat, Connie. Thank you very much. Yan po naman si Senate Committee on Basic Education Chairman, Senator Bam Aquino. Agaw eksena ang jeep na yan sa bahagi ng EDSA sa Pasay. May buhay na manok kasi sa hood ng sasakyan. Paliwanag ng driver, ibinili daw ang manok sa kanya ng kanyang nanay at nagsisilbi ngayon na tila pampaswerte niya. Pinatanggal na ito ng mga taga-SAIC at hindi siya natikitan dahil dito, kundi dahil sa ilang paglabag sa roadworthiness check. Pudpud pala kasi ang reserbang gulong ng jeep at sira ang brake lights. Bukod sa pudpud na gulong at sirang brake lights, may mga natikitan din dahil sa pagpapasabit sa mga pasahero. Bawal din po yan. Hindi bababa sa 5 jeep driver ang natikitan sa operasyon kanina ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Naantala man ng ilang pasahero, naiintindihan naman daw nila na para sa kaligtasan din nila ang roadworthiness operation. Hulikam ang insidente ng basag kotse sa Maynila. Aabot po sa 40,000 pisong halaga ng gamit ang natangay ng suspect. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Masdan ang lalaking yan na naglalakad sa bahagi ng Mangga Avenue sa Barangay 576 Sampaloc, Maynila nitong Martes ng madaling araw. Tinapatan niya ang nakaparadang puting SUV at biglang binasag niya ang bintana ng sasakyan.
Pumasok sa loob ng sasakyan ng lalaki. Pagkalabas, bit-bit na niya ang isang bag. Napagalaman kalaunan na naglalaman ito ng mga gamit na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ayon sa pulisya, umaga na nang malaman ng may-ari ang nangyari. Sa tulong ng mga CCTV, natunto ng mga pulis ang suspect sa bahagi ng Bohol Street. 2 kilometro ang layo nito kung saan nangyari ang krimen. Wala pang 24 oras, natunto na natin itong suspect. Sinundan natin yung mga dinaanan ng ating suspect at na-find out natin na umuwi lang siya sa kanyang tahanan. Nabawi sa kanya mga gamit ng biktima kabilang ang ilang imported na bag at sapatos. Kinumpis ka rin sa suspect ang motorsiklo ng kanyang asawa na ginamit niyang getaway vehicle. May napanood daw siya dati na life hacks, tapos kung paano babasagin yung bintana. Aminado naman ang suspect sa krimen dahil kinailangan daw niya ng panggastos para sa kanyang 2 anak na nasa kolehiyo. Binasag ko lang, napanood ko lang po sa YouTube yun. Sa nagawang krimen po, humingi po ako ng talagang kapatawaran. Na-inquest na ang suspect at sinampahan ng reklamong theft. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Goryo o may international name na po DUL. Patuloy rin itong humihina. Isa na itong tropical storm. Ayon sa Pag-asa, namataan po ang bagyo 805 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Wala nang direktang epekto ito sa bansa. Hanging habagat muli ang magpapaulan sa marami nating lugar kasama po ang Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan at Davao Oriental. Mga local thunderstorm naman ang aasahan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Bataan, Zambales, Batangas, Laguna at ilang panig ng Quezon Province. Magtatagal ang babala hanggang 12:50 ngayong tanghali. Magandang development daw para sa Commission on Elections ang pag-urong sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Yan ay matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang batas para isagawa ang BSKE sa November 2026 na dapat sanay sa December na. Para sa SK officials na maging overage bago ang susunod na eleksyon, tuloy lang daw sila sa paninilbihan hanggang walang kapalit. Sa bagong batas, ginawang 4 na taon na rin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Kahit postponed ang BSKE, tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC. Itutuloy raw ang voters registration mula October hanggang July 2026. Sa parehong ng unang balita sa unang hirit, isinusulong pa rin ng COMELEC na gawin ng automated ang susunod na BSKE. May panahon pa mula ngayon hanggang sa susunod na eleksyon ng November. Sana po ay ma-consider ng ating pong Kongreso. Automated na po. Mas mabilis, mas wala pong violence. Ang integridad at ay katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Inararo ng bus ang isang kainan sa gilid ng kalsada sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Chris, meron bang casualty? Connie, patay ang mag-asawang may-ari ng kainan na tinamaan ng bus sa gilid ng Santa Rosa, Tarlac Road. Kritikal naman ang lagay ng bus driver at nananatili sa ospital. Ligtas ang lahat ng kanyang pasahero. Base sa investigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:00 ng madaling araw kahapon. Bukod sa kainan, damay rin ang ilang sasakyan at tindahan sa gilid ng kalsada. Patuloy pang inimbestigahan ang sanhi ng insidente. Sinusubukang pangkunan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima, pati na ang pamunuan ng bus company. Huwebes latest na mga mare at pare. Now going on its 3rd week, tuloy pa rin ang paghahatid ng kakaibang takot ng GMA Pictures film na P77. Back-to-back block screening ng P77 sa Quezon City ang dinaluhan ng bidang si Barbie Forteza last weekend. Hatid ito ng Barbinatics at Barda fans nila ni David Licauco. Bukod sa block screening, may pa-belated birthday bash pa ang fans kay Barbie. May natanggap nga siyang miniature version ng karakter nilang dalawa ni David sa Pulang Araw.
At soon, may on-screen reunion din ng Barda sa Beauty Empire. Chika ni Barbie sa inyong mare, short pero meaningful ang magiging cameo ni David. Kwinestyon ng kampo ng isa sa mga pulis na idinadawit sa missing Sabongeros case kung bakit nawawala ang affidavit ng 12 tumestigo laban kay Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Attorney Bernard Vitriolio, abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, mga dating tauhan ni Patidongan ang nagsumite ng mga naturang affidavit. Idiniin daw roon si Patidongan at ang dalawa niyang kapatid bilang nasa likod umano ng pagdukot sa mga Sabongero noong 2021 at 2022. Nanawagan si Vitriolo sa PNP Criminal Investigation and Detection Group na isumite ang mga affidavit sa Department of Justice. Kinumpirma ng PNP CIDG na natanggap nila ang mga affidavit pero hindi muna isinumite sa DOJ. Hindi naman daw kasi sila ang nangalap ng mga naturang dokumento kaya pag-aaralan pa ito. Sabi naman ng DOJ, sakali mang isinumite sa kanila ang mga affidavit, hindi rin nila ito magiging matimbang dahil defense team ang nag-alok. Wala pang bagong pahayag si Patidongan kaugnay sa mga sinabi ni Attorney Vitriolo. Umaligid ng isang Chinese fighter jet habang nagpapatrolya ang Philippine Coast Guard sa himpapawid malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagsasagawa raw ng Maritime Domain Awareness Flight ang PCG nang dumating ang Chinese J-15 fighter jet. Pinalibutan pa nito ang aircraft ng PCG. Bukod dito, ilang beses ding ni-radio challenge ng mga barko ng China ang patrol aircraft ng PCG. Ni-radio challenge din ng Chinese vessels ang dalawang barko ng Amerika na namataan sa lugar. Sa pahayag ng Southern Theater Command ng China, iligal nilang pumasok sa kanilang teritoryo ang mga barko ng Amerika. Pinabulaanan naman ito ng United States sa 7th Fleet. Anila, nagsagawa sila ng Freedom of Navigation Operation alinsunod sa international law. Araw-araw daw nila itong ginagawa at may koordinasyon sa mga kaalyado nilang naninindigan din para sa isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sinalakay ng National Bureau of Investigation Region 11 ang isang bahay sa Davao City na nag-ooperate umano ng Pogo Hub. Sara, ilan yung nahuli dun sa operasyon? Rafi, 8 Chinese nationals ang nahuli ng mga otoridad. Ayon sa NBI, ikinasa nila ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong mula sa homeowners na isang subdivision dito sa Davao City. Nakumpiska nila ang mga computer at iba pang gamit na pinaniniwala ang ginagamit sa iligal na operasyon. Dagdag pa ng mga otoridad, mula ng iban ang Pogo sa Pilipinas, nagbuo na ng maliliit na network ang mga kawatan para patuloy na makapag-operate. Sa ngayon, may binabantayan pa ang NBI na iba pang posibleng Pogo Hub na nagpapanggap na commercial establishment sa lungsod. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga naaresto. Naharap sila sa reklamong online gambling alinsunod sa cybercrime law. Sugatan sa pag-atake ang isang binatilyong nasa Juvenile Rehabilitation Center sa Cebu City. Binugbog at sinaksak siya ng 18 anyos na lalaking kapwa nasa Operation Second Chance Center dahil sa pagkakasangkot sa umunoy iligal na droga. Ayon sa pulisya, nagkasagutan ang dalawa bago ang pananaksak. Nasa maayos ng kalagayan ang biktima. Inilipat naman sa Guadalupe Police Station ang sospek. Inaalam pa kung saan at papaano niya nakuha ang bakal na patalim. Maharap ngayon ang sospek sa dagdag na reklamong paglabag sa Child Abuse Act. Wala siyang pahayag. Iconic 90s barkada reunion ang mapapanood sa 800th episode ng Family Feud. Sasalang sa paboritong game show ang mga nakasama ni Ding Dong Dantes sa kapuso youth-oriented drama na TGIS. Green Team ang OG batch na sina Michael Flores, Shara Soto, Bernadette Allison at Maybelline de la Cruz. Versusan sila ng Red Team with Kim De Los Santos, Polo Ravales, Bowie Taylor at Chico Ventosa. Bukod sa Barkada Showdown, magsisilbering tribute ang Family Feud episode bukas sa pumanaw na TGIS actor na si Red Sternberg. Ito na ang mabibilis na balita.
Bistado ang isang pharmacy warehouse sa Pasay na nagbebenta umano ng iligal na gamot. Kabilang dyan ang mga pampalaglag at rape drug na nakakawala ng malay kapag naiahalo sa inumin. Nasa 36,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na gamot at iba pang gamit doon. Batay sa Intel report na nakuha ng NBI, isang Chinese national ang operator ng warehouse. Patuloy ang investigasyon. Na-rescue sa Davao International Airport ang 3 babaeng biktima umano ng human trafficking. Ayon sa NBI Region 11, papunta sana ng Singapore ang 3 para magtrabaho bilang entertainer pero hindi sapat ang kanilang mga dokumento. Iniimbestigahan ng 2 immigration officer na posibleng sangkot sa krimen. Nasa kustodiya ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang 3 biktima. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Tinutuntun din ang kanilang recruiter. Nakatatlong medalya na ang Pilipinas sa idinaraos na World Games sa Chengdu, China. Yan ay matapos makuha ng Pinoy Q artist na si Cheska Centeno ang silver medal sa laban nila ng pambato ng China sa Women's 10-ball Finals. Ang score 7-6 pabor sa China. Una na nakakuha ng Pilipinas ang silver medal sa World Games mula sa Pinoy Jiu-Jitsu fighter na si Kyla Napoles. Sa Wushu Sanda naman, nakuha ni Carlos Bailon Jr. ang bronze medal sa men's 56 kg division. Sinugod ng elepante ang isang lalaki sa Southwest India. Nadapa ang lalaki hanggang sa bahagya siyang matapakan ng hayop. Nangyari pong insidente na yan sa isang restricted forest area sa Karnataka State. Ang lalaki, turista pala na nag-selfie raw kasama ang kumakain na elepante. Tila nagulat at nagalit ang hayop sa flash. Tinawag yang reckless stunt ng Forest Department. Pinagmulta ang lalaking sugatan ng 25,000 rupees o katumbas ng mahigit 16,000 pesos dahil sa paglabag sa wildlife safety rules. Pinag-record din ang turista ng video para akuin ang pagkakamali at bilang paalala sa ibang turista na huwag gayahin ang kanyang ginawa. Kinundinan ng ilang bansa ang harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas ngayong linggo sa West Philippine Sea. Sabi ng Amerika, reckless ang naging kilos ng China laban sa BRP Suluan. Ang Australiang tinawag itong unprofessional. Ipinapakita raw ng insidenteng ito ang pangangailangan ng kilos para pababain ang tensyon at ang pagrespeto sa international law. Ikinababahala naman ng New Zealand ang tila pattern daw ng mga mapanganib na ginagawa sa South China Sea. Nananawagan sila ng mapayapang resolusyon sa tensyon sa rehiyon. Tinututulan naman daw ng Japan ang anumang aksyon na magpapalala ng tensyon. Samantala, simula September 11, epektibo na ang Defense Pact ng Pilipinas at ng Japan. Palalakasin daw nito ang security cooperation ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ng joint exercises at magtutulungan ng Pilipinas at Japan sa disaster response. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang jeepney driver nang makasalpukan ang isang truck sa Cuenca, Batangas. Base sa investigasyon, papunta sa direksyon ng Lipa City ang jeep nang lumipat sa kanyang linya ang kasalubong na truck. Tumagilid ang jeep habang sumadsad naman sa gilid ng kalsada ang truck. Sugatan ang 11 pasahero ng jeep. Tumakas ang truck driver na kalaunay natuntun din at inaresto. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Abot sa halos 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Rodriguez, Rizal. 5 suspek ang nahuli. Balitang hatid ni EJ Gomez. Balik selda ang 2 lalaking ito matapos mabisto ng mga pulis na nagbebenta ng illegal na droga sa Rodriguez, Rizal. Naaresto sila sa buy-bust operation sa Barangay Jeronimo nitong Martes. Well, actually, ang nangyari doon is nahuli yung 2 dahil yung isa bumibili rin sa kanya. Nakapkapan at nakuha yung pinagbabawal na gamot. Na-recover sa mga sospek ang 7 pakete ng umano'y shabu na humigit kumulang 210 grams ang timbang at nagkakahalaga ng mahigit 1.4 milyong piso. Sa Rodriguez at San Mateo raw ibinabagsak ng mga sospek ang kanilang supply ng droga base sa investigasyon. Ang ginagawa nila ngayon is pinapaabot nila through mga courier. Doon nila pinapadala through a certain convicted prisoner din galing sa isang penal colony. Ang
information, inutos, kinuha lang doon sa katransaksyon dito sa labas, binagsak dito sa ating area of responsibility. Itinanggi ng high-value target na si alias Michael ang paratang. Hindi rin daw sila magkakilala ng lalaking kasama niya. Wala pong katotohanan yun. Yung alin? Yung tulak po ng droga. Nadaanan lang po nila ako. May ibang tao pong may-ari niyan, hindi po sa akin yan. Umamin naman ang naaktuhang buyer na si alias John John. Doon po ako sa may na-account po din ako na bumibili ng droga. First time ko lang po na nabili sa kanya. Nagsisisi po ako dahil dapat po hindi na po gumamit ng illegal na droga. Sa barangay San Isidro naman, nasa kote ng Rodriguez Police nitong Lunes ang 2 lalaki at isang babaeng sangkot din umano sa pagbebenta ng illegal na droga. 2 ron ang high value target. Yung isa nagkataon na kasama ron sa operasyon, pero since live-in partner siya ng isang natin ng high value target, kasama rin siya ron sa mga nahuli ng ating mga operatiba. Abot sa 70 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa mga sospek. May standard drug price ito ng mahigit 470,000 pesos. Itinanggi ng 2 sospek ang paratang. Bumibili lang po ako ng gamit ng anak ko. Tapos? Tapos dinampot na lang po ako bigla. Hindi ko rin po alam, ma'am. Yung nakuha po sa akin. Nagbago na po ako, ma'am. Kalalaya ko lang po eh. Hindi ko po alam saan nanggaling yun. Ang babaeng suspect naman, sinabing sangkot nga sa bentahan ng droga ang kanyang live-in partner na si alias Tati. Bago lang po. 2 linggo po. Nadamay lang po ako sa asawa ko po. Sa custodial facility ng Rodriguez Police, nakadetain ng mga suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May libreng screening ang short films na hatid ng GMA Network na Ganito Tayo Kapuso. This Sunday na ang GTV blockbuster blowout niyan sa Ayala Mall's Trinoma Cinema 1 sa Quezon City. Makikisaya riyan ang mag-amang Anton at Roy Vinzon na bida sa pelikulang The Mommy Returns na patungkol sa pagiging malikhain. Tampok naman sa iba pang kapuso short films ang Filipino core values na makajos, masayahin, maabilidad, makabayan, mapagmalasakit sa kapwa at mapagmahal sa pamilya. Mapapanood din ang Ganito Tayo Kapuso short films ngayong Agosto sa GMA Network, iHeart Movies, Heart of Asia, Kapuso social media pages at dito sa GTV. Sa September naman, ipalalabas ang short film sa GMA Pinoy TV at sa GMA Live TV sa October. Nasa tapat ng isang convenience store sa Agoo, La Union ang lalaking yan. Maya-maya, pumasok siya, nag-ikot, at tinangay na niya ang ilang paninda at cash ng tindahan. Makikitang may dala na siyang kahon at pagkalabas ng tindahan. Ayon sa may-ari ng convenience store, halos 50,000 piso ang halaga ng nakuha ng lalaki. Naaresto kalaunan ng suspect matapos niyang magnakaw sa isa pang tindahan sa Baguio City naman. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Arestado ang isang lalaki ng hostage ng minor de edad sa Baliwag, Bulacan. Balitang hatid ni John Consulta. Tila eksena sa pelikula. Inagaw ng pulis ang kutsilyong hawak ng lalaking ng hostage sa 16 anyos na vendor pasado 1:00 ng madaling araw kanina sa Baliwag Public Market sa Bulacan, hanggang sa pinagtulungan na siya ng iba pang pulis at mga tao sa lugar. Bago ang pang-hostage, naunang inatake ng suspect ang isang babaeng naglalakad lang. Nasugatan sa mukha ang babae at ang sumaklolong gwardya nasaksak ng suspect sa katawan. Pagtakbo papalayo, ang vendor naman ang hinostage niya. Nakarating sa area ang mga pulis sa loob ng 3 minuto para magkasa ng negosasyon. That is part of the strategy sa isang hostage negotiation. Mayroong kakausap, papakiusapan yung suspect. Kumbaga, gagawin natin lahat ng effort para sumurrender siya. Na-recover sa suspect ang 14 na pulgada na panaksak na inagaw ni Police Master Sergeant Francis Damian. Ako po nagtataka din kung paano ko nagawa yun. Kataon lang ako kami duty. Kahit sino siguro ang pulis nandun, ganun din gagawin. Naharap ang suspect sa reklamong 2 counts of attempted homicide at serious illegal detention in relation to RA 7610. Humingi po ako ng pasensya sa
nagawa ko na yon, hindi ko rin po ako nakapag-gusto ng nangyari. Napag-alaman ng Bulacan Police na base sa record ng PNP, dati nang nakulong ang suspect dahil sa isang robbery case sa Bataan. Papasalamat din po ako dun sa pulis po na kumakausap sa kanya at yung pulis po na gumagawa dun sa opinion ng lalaki niya dahil dun po naligtas po ako. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsimula na ring magbenta ng 20 pesos kada kilong bigas ang National Food Authority sa Balagtas, Bulacan. Nakalaan po yan para sa mga magsasaka na miyembro ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture ng Dalawigan. Hanggang 10 kilong bigas kada buwan ang maaring bilhin ng bawat miyembro. Ayon sa NFA, priority nilang mabentahan ang maliliit na magsasaka dahil hindi sapat ang kanilang ani para makapagtabi ng palay para sa kanilang sarili. Sa ngayon, 18 NFA warehouse na ang patuloy na nagbebenta ng murang bigas. Plano pa yang dagdagan ng mahigit 100 hanggang Oktubre. Tatargetin din daw na mabentahan ng 20 pesos per kilo na bigas ang mga mangingisda. Batay sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 30 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng imported na bigas sa NCR. Gayon din sa lokal na bigas. Depende po yan kung special, premium, well-milled o regular milled ang inyong bibilhin. Ininspeksyon ng Department of Housing and Urban Development ang 3 Enhanced Community Mortgage Program sites sa Pasig. Sinuri ng ahensya kung pasok sa standards ng seguridad at mga pasilidad sa pabahay ng gobyerno roon. Kabilang sa mga tinitingnan ang drainage system at kuryente sa lugar. Ang Enhanced CMP ang isa sa mga pinakamurang housing projects sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH. 34 sites na ang inaprubahan sa buong bansa na bahagi ng 700 billion peso project. Sa ilalim ng programa, binili ng pamahalaan ang mga lupang kinatatayuan ng ilang informal settlers. Tapos ay mabibili na ng mga residente ang lupa mula sa gobyerno sa mababang interes. Ito ang GMA Regional TV News. Isang nakabaligtad na kotse ang nakita ng mga taga-barangay Bantilan at Barangay Santa Catalina Sur sa Sariaya, Quezon. Nang silipin ito ng mga residente, nadiskubre nila ang bangkay ng driver na naipit sa loob ng sasakyan. Kalaunan napag-alamang residente rin doon ang biktima. Ayon sa paunang investigasyon, naaksidente ang kotse bandang 2:00 ng madaling araw. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ng driver. Wala pang pahayag ang kanyang mga kaanak. Patuloy rin ang investigasyon ng Sariaya Police sa sanhi ng aksidente. Nagising na ang grade 3 student na ilang araw nang nananatili sa intensive care unit ng Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Siya ang 9 na taong gulang na batang pinagtulungan umanong bugbugin ng grupo ng grade 8 students sa Barangay Maria Cristina sa Iligan City noong August 4. Ayon sa ina ng bata, August 12 nagising ang kanyang anak at ngayong araw tatanggalin ng mga doktor ang intubation kit. Taus-puso ang kanilang pasasalamat sa tumulong sa kanila. Batay sa investigasyon ng Iligan Police, hindi pinsan ng biktima ang nagsumbong sa magulang ng bata, kundi kanyang kaklase at kapitbahay. Ang sinasabing pinsan daw ng biktima ang kanyang nakasuntukan bago pa mangyari ang pambubugbog sa kanya. Kinumpirma naman ito ng ina ng biktima. Sa ngayon, na-identify na ng pulisya ang 4 na 13 anyos na grade 8 student na sinasabing responsable sa insidente. Hinihintay na lang daw nila ang pahayag ng biktima upang mabigyan ng intervention ang mga sinasabing nanggulpi sa kanya. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga idinadawit na menor de edad at ang pamilya ng pinsan ng biktima. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng suntukan. Samantala, inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na tataas ang transmission charge sa electric bill ngayong buwan. Ayon sa NGCP, mahigit 11 centavos kada kilowatt-hour ang average na dagdag sa transmission charge noong Hulyo na sisingilin sa bill ngayong buwan. Ayon sa NGCP, tumaas yan matapos pumayag ang Energy Regulatory Commission na unti-unting singilin ang mga ginastos ng NGCP noong 2016 hanggang 2022. Katumbas yan ng halos 4 centavos per kilowatt-hour. Pinayagan din ng ERC na maningil ang NGCP ng Maximum Allowable Revenue o kita ngayong 2025 na katumbas na 6 centavos per kilowatt-hour. Mga
Mga mare, usap-usapan online ng recent post ni PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca. Looking sweet as always ang breka duo ni Mika at Brent Manalo habang ginagawa ang mirror trend sa iba't ibang locations. Kasama na riyan ang The Big Collab concert last weekend. Pero ang caption, end of an era? Hiri tuloy ng shippers ng duo, kinilig sa video pero nalungkot sa caption. Mayroon na yang 5.5 million views sa TikTok. Speaking of Mika, sumalang sa Will You Lie episode ng kanyang YouTube channel ang kanyang co-housemate at PBB Celebrity Collab Edition second big placer, Will Ashley. Good vibes ang hatid ng episode habang binabalikan ng dalawa ang happening sa loob ng bahay ni Kuya. Laugh trip lalo nang bumagsak sa polygraph test si Will tungkol sa kanyang pagligo. Pero ang kinakiligan ng fans ang sagot ni Will sa tanong ni Mika kung may natitipuhan ba siya sa bahay ni Kuya. I think everyone knows naman na about this. Kasi since first week nasabi ko na, di ba? Yes or no, answer it first. Yes. Yes? Yes. Wow! Sino? Sinabi ko na nga, di ba? Ay, sinabi niya na nga na. I-replay na lang dun sa bahay ni Kuya, guys. Okay. Ikaw. Sinagot ko na, sinabi ko ngayon lang. Sabi ko, ikaw. Ay, Kuya, totoo. Nagsasabi po siya ng totoo. Wow! Samantala, parang kuha sa Furlicula ang isang eksena sa Barili, Cebu. Huli kamang moment ng isang aso na may pagkaklingi. Lights, camera, action! Teka, pumara ka naman. Isama nyo sa biyahe si Paak, ang aspin na ayaw magpaiwan. Hindi na kinaya ng stamina kaya ayun, #LeftBehind. Kwento ng uploader, alam niyang hindi siya kakagatin o atakin ng aso. Sadyang playful daw si Paak pati ang isa pang aso na kasama nito. Tuta pa raw si Paak nang iwan sa lugar. Wala nang nagme-may-ari sa aso, kaya napamahal na raw ito sa mga residente roon at lumaki bilang community dog. Pak naman ang kanyang video na may 1.8 million na ang views. Trending! Cute naman ni Paak, ha? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.